Buksan niyo po ang kanilang puso't isipan. Bigyan niyo sila ng pag-unawa para maintindihan nila, Panginoon, ang inyong pong salita. Maging sa mga miyembro na nandito po ngayon, let your message be an encouragement to each and every one of us. Gamitin niyo po ako, Panginoon, at dalangin ko na you sustain my voice at hinihiling ko po na maging pagpapala po ako sa bawat isa. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May now be seated. God will make a way to escape. Now, alam niyo po yung phrase na a way to escape. A way to escape. Yan po isang old Greek idiomatic expression. Pag sinabi kong idiomatic expression, isa po itong statement na may ibang kahulugan. Ay hindi po talaga yun yung kanyang kahulugan, pero meron pa siyang mas malalim na ibibigay na kahulugan. That's like an illustration. Okay? Now, ito po ay isang an old Greek or Grecian idiomatic expression na ang ibig sabihin po nito is a landing place for a ship. A landing place for a ship. Now, ganito po yan. Kapag ang mga mandaragat po, yung mga seaman, o yung mga nasa laot, kapag sila po ay inabot ng bagyo sa laot, ang ginagawa po nila, dahan-dahan, bagamat tinatapon nila yung ibang mga kargamento na mabibigat, pero ang gagawin po nila, dahan-dahan po ay hahanap po sila ng tinatawag na landing place. Na kung saan, itong landing place po na ito, dahan-dahan po yan, doon po nila ilalagay, doon po nila ipapark. Tama ba yung dock ba tawag doon? Dock, yun. So, i-dock yung kanilang barko, na kung saan yung kanilang barko po, para hindi po masira ng storm. Okay? Pero, ang tawag po doon sa dahan-dahan, na pag-andar ng barko papunta doon sa safe na lugar, ang tawag po doon is a way to escape. Okay? Dito po, ang sabi po ng Biblia, ang gagawin po ng Panginoon is escape, a way to escape. Hindi po sinabi ng
In fact, sa simbahan po ito sa Corinto, meron po ditong klase ng adultery na yung mismong yung nanay niya, sinyota niya. Grabe ano? Pambihira. Matindi yun ah. Girlfriend niya yung nanay niya. Pati tatay niya tinalo. Sinulog pa. So ganun po katindi yung kasalanan ng mga taga-Corinto. And then makikita niyo po dito na sari-sari pong Diyos ang kanila pong sinasamba. Meron po silang isang kilalang Diyos na sinasamba po dito. Yun pong si Aphrodite. Or sa ibang mythology ay si Venus. The goddess of sex and love and beauty. So yan po yung kanilang sinasamba. Kaya nga po, ang sabi ng ibang mga Kristiyano, ano bang klaseng simbahan ito? Christian church ba ito? Diba, kapag tayo po ay pumasok sa isang grupo, meron agad tayo in-expect. Pag hindi po na-meet yung ating expectation, nagtatanong tayo, parang lagi na po natin naririnig ito. Di ba parang iba sa atin yung bago-bago tayo? Nung narinig ko dito na nagsisikawan, nagtanong ka, ano kasi simbahan ko, iingay. Bakit? Kasi nasanay tayo pag simbahan tahimik. Nasanay tayo na kapag simbahan, ang mga tao doon ay hindi makabasag pinggan. Ang mga tao doon ay parang bawal tumawa. Hindi ka pwede makatawa na grabe yung tawa kahit na. Depende naman po kapag may nagpapatawa. Pag wala nagpapatawa kung sumatawa dyan, delikado po yun. So ganun po yung idea natin ng simbahan kasi doon po tayo pinulat eh. Kapag may konting tunog, may konting ingay, hindi po pwede. Pero mga kapatid, ang simbahan po ito ay buhay. Kaya po may boses, kaya po may ingay, sapagkat ang simbahan po ito ay buhay. Kung gusto nyo po ang simbahan na tahimik, pumunta kayo ng simenteryo. Kasi pag meron at ingay sa nicho, delikado ka. So ang sabi po ng Biblia, ganun po yung kalagayan ng mga Kristiyano sa Corinto. Marami po umaalis na, marami nang nati-discourage. And here comes Paul. Sabi ni Paul, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Ito po ay isang encouragement ni Pablo doon sa mga Kristiyano na nanghihina, na-open, at hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Now, nais ko sabihin sa inyo mga members, mga bisita ng simbahan mo ito, ano man po ang problema natin ngayon, there is a way to escape. Amen. Number one, ito po yung mga bagay na tatandaan po natin. The temptations are common. Temptations are common. Wala pong tao na hindi po dumaan ng testing. Walang Kristiyano na hindi po dumaan ng testing. May mga estudyante po tayo dito, hindi ka makakagraduate kung hindi ka dumaan ng quiz. Walang estudyante na nag-graduate ng high school, nag-graduate ng college, kung hindi ka dadaan ng quiz. Of course, yung iba, kanya-kanyang pamamaraan, may kotiko, merong leakage, at kung ano-anong pamamaraan, but the fact is, merong exam. Yeah. At hindi ka makakagraduate kung kailanman hindi ka nakaranas ng exam. Maaaring nanay mo yung advisor mo, nanay mo yung teacher mo, at kahit hindi ka pumasok, present ka pa rin. At kahit nabagsak ka, pasado ka pa rin. Kahit na ang sagot mo, check pa rin. Kasi nanay mo yung teacher mo. But let me tell you something, bawat tao, bawat Kristiyano ay dadaan po sa testing. Bawat Kristiyano, bawat tao
mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, ang temptation ay common. Wala po tayong nadanasin dito na bago. There is no new things under the sun. Sabi po ni Solomon, wala pong bago sa atin. May problema ka sa pera, hindi lang ikaw ang problema sa pera, dalawa tayo. May problema ka sa pamilya mo, hindi lang ikaw ang problema yan, marami. May problema ka sa trabaho mo, sa opisina mo, hindi lang ikaw ang problema yan. Meron din ibang kapatiran na may problema rin sa trabaho. Why? The temptation, the testing is common to men. Alam niyo po si Joseph, paano po siya tinis ng Panginoon sa asawa ni Potiphar? Isang araw, sabi ng Biblia, habang ginagawa po ni Joseph yung kanyang business, doon po sa tahanan ni Potiphar, ang pagkakamali niya ay pumasok siya sa kwarto na nag-iisa. Tapos nilakpan niya yung pinto. Hindi, wala naman sa Bible. At nandoon yung asawa ni Potiphar. Yung asawa ni Potiphar ay patay na patay sa kanya. Sapagkat si Joseph po ay isang magandang lalaki, matipunong lalaki. Pero alam niyo mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Si Joseph po ay nanindigan, si Joseph po ay nanatiling matapat sa Panginoon sa kabila po ng testing na yun. Alam niyo po ba mga kapatid, na bawat isa rin po sa atin, marami pong mga preachers, marami mga ministers, marami mga full-time workers ang ginagamit ng ni Satanas para lumayo sila sa gawain ay sa pamamagitan ng babae. That's right, sir. Young people, common ba yan? Young people, common ba? Sa isang Kristiyano, na ang Kristiyano ay umalis sa gawain ng Panginoon dahil sa babae? Common ba para sa isang tao na faithful na nagpupunta sa simbahan, faithful sa gawain ng Panginoon, and then all of a sudden biglang aalis sa gawain ng Panginoon dahil may boyfriend o may girlfriend? Nangyayari ba yan ngayon? That's the reason why ang sabi ng Biblia, the temptations are common to men. Sapagkat hindi lang ikaw ang dumanas nan. Old Testament times pa ay may kanyang klaseng problema na. But God is faithful. He will make a way to escape. Hindi ko sinasabing takasan mo yung responsibilidad mo ng people. Ang ibig ko pong sabihin, gagawa ng paraan ng Panginoon. Everything is common to man. Every temptation is common to man. At tingnan niyo pa, rich young ruler, may isang mayaman na kabataan na lumapit kay Jesus Christ. Sabi niya, Panginoon, ano bang kinakailangan ko para manahin ko yung kaharian ng langit? Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, sundin mo yung 10 utos. Sabi ng rich young ruler, sabi niya, well, mula pa pagkabata, nasunod ko na lahat yan. Hindi, no? Yung 10 commandments, lahat nasunod na daw niya. Okay, sabi ng Panginoon, magaling ka ha. Sige, gawin mo ganito. Ibenta mo lahat ng iyong mga ari-arian, tapos yung pinagbentahan, ibigay mo sa mga mahihirap. Yun lang. Sabi ng rich young ruler, tumalikod, umalis. Alam mo kung bakit mo yung testing sa kanya? Pera. Christians, nangyayari ba ngayon yan na tinetest tayo sa pera? Yes, sir. Naku, magbihira. 100 na lang ang pera ko. Magtatimes pa ako. Mag-offer pa ako. Ang matitira na lang 80. May bumbay pa, 120. By the way, now, tuturuan ko po kayo. Alam niyo po, maraming maling pagdating sa tithings. Kapag meron kang ang tithings po ay ikapo. Pag sinabing ikapo, the first 10. Okay? Hindi po ang ikapo
dyan yung first 10. Ang first 10 ay yung unang 10 piso mula dyan sa 100. Ito po ang karaniwang pagkakamali po natin. Pag meron tayong 100 pesos, gastos dito, gastos doon, basta may tirang 10 piso. Yeah. At pagdating ng service, yung natirang 10 piso, yun yung ating ita-tithes. Sapagkat ang sabi natin, ang 10% ng 100 ay 10 pesos. Kapatid, hindi po yung ika-10. Yun po ay ika-10. That is the last 10. Hindi yun yung first 10. Naunawaan niyo po? Ang unang-unang ibabawas mo sa blessing mo ay para sa Panginoon. The rest ay para sa iyo. Baliktad na nangyayari. Nauuna yung para sa atin and the rest ay para sa Diyos. Hindi po yung tithes. Hindi ba sinusubok din tayo pagdating sa pera? Yes, sir. Tingnan niyo po. Pag meron kang business, araw ng linggo, di bali lang hindi ka magsimba basta nandun ka sa business mo. Bakit? Alam mo, kikita ka doon sa business mo, sa simbahan, hindi ka kikita. The same, di ba? Ang sabi ng Bible, there is no testing, there is no temptation that is not common to men. Lahat po yan ay common sa lahat ng tao. Lahat po yan ay nangyayari para sa atin. Pero tatandaan niyo po, God is faithful. Bawat isa po sa atin ay may pag-asa. Bawat isa po sa atin ay may paraan pa para tayo po ay lumago. Bawat isa po sa atin ay meron pang paraan para tayo po ay makatakas. You may experience troubles or testing on every side, but remember, God will make a way to escape. God will make a landing place. At dahan-dahan, kapatid, pupunta ka doon sa landing place. Tingnan niyo po kung paano po tayo binigyan ng Panginoon ng way to escape. In verse number 1, makikita niyo po dito yung verse number 1 to 4. Sabi po ng Bible, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Alam niyo ba na malaking encouragement ito para sa mga Kristiyano? Na nung una pang panahon sa wilderness, kasama na nila si Kristo, na ang kanilang kinakain ay spiritual meat, ang kanilang iniinom ay spiritual drink, at ang kanilang pinag-iinuman ay yung rock na kung saan ang sabi ng Biblia, that rock was Christ. Mga kapatid, bago sa atin dumating yung testing, merong encouragement. Bago sa atin dumating yung temptation, merong encouragement. Ang encouragement po ay nasa salita ng Diyos. Ang encouragement po ay nahahayag every service sa pulpito po ito. Ang problema sa atin, hindi tayo nakikinig sa encouragement. Ang problema po sa atin ay hindi po tayo attentively nakikinig sa encouragement. Ano man sabi ng Bible? Tuloy po natin yung basa. Verse 5, but with many of them, God was not well pleased. Ginagawa ang Panginoon, for they were overthrown in the wilderness. Now, these things were our examples, to the intent we should not last after evil things, as they also lasted. Neither be idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and buried one day 320,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, and some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Kapatid, paano nagbigay ng escape ang Panginoon? Meron tayong example.
nakita mo na yung hindi maayos sa pag-aasawa. Bakit ginagaya mo pa? Alright. Maraming beses na sinabi dito, kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag ka munang manliligaw. At kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag ka munang magpapaligaw. Mag-aral ka muna. Hindi ka ka makapasa-pasa ng calculus at algebra, nanliligaw ka na. Physical education, ROTC, bagsak ka pa. Hindi ka makasampa-sampa ng second year regular. Puro ka irregular. Ang galing mo na manligaw. Meron na tayong halimbawa. Titignan mo na lang yung halimbawa. Gagayahin mo na lang yung pattern. Yung pattern ng Bible. Pero bakit ayaw pa rin natin sumunod? Alright. Mga kapatid, meron na tayong, ang sabi ng Bible, these are written for our example. Maliwanag, di ba? Meron ka ng halimbawa eh. Alam niyo po, pag sa mga school, ito may mga estudyante tayo dito. O, pag kahit na sa math, bago magpabigay ng quiz yung mga math teacher ninyo, merong example. Meron kang gagayahan. Ang basic, ganito, what is given? What is required? What is the solution? And what is the answer? Gagawin mo na lang teacher yun sa blackboard para ano? Para example ka. Pag hindi mo pa rin makuha, ay tapos na. Alright. Meron ng example dito eh. Ang sabi ng Bible, verse 6, now these things were our examples. Kung ano yung nangyari sa wilderness, example na natin yun. Example na ano, huwag mo lang gayahin. Kung gusto mong maayos ang buhay mo, huwag mo lang gayahin. Pero kapatid, kung sakali man na-captured ka na, ay ninandoon ka na sa problema na yun, huwag ka mag-alala. God will make a way to save you. Naunawaan niyo po? Well, kung halimbawa ito po yung temptation, ito yung problema, ang sabi po ng Panginoon, para hindi mo nadanasan yan, meron ka ng encouragement, meron ka ng example. Pero kung matigas pa rin talaga yung ulo mo, at dumating ka na sa punto na yan, sabi ng Biblia, huwag ka mag-alala, God will make us save. God will make us save. Parents, God will make us save. Parents, fathers, mothers, nasa gitna ka ng testing ngayon, nasa gitna ka ng pagsubok ngayon, maaari ngayon ang pagsubok mo, grabe yung antok mo. Hindi mo alam kung yung mata mo lumulubog at lumuluwa na sa ilong, kasi ang tingin mo pa ganyan na eh. Good call. Hindi mo alam kung nandito na yung mata mo kasi pa ganyan ka na tumingin eh. Legit. Tinatanong mo kung lumulubog yung mata, lumulusot mo sa ilong. Kasi wala ka nakikita, ganyan na tumingin. Maaaring yan yung temptation mo ngayon. Maaaring yan yung testing mo ngayon. Pero naisip mo sabihin sa'yo, God will make us escape. Any problems that we are encountering right now, ang sabi ng Biblia, God will make us escape. God will make a landing place. Pero tatandaan mo, hindi yan immediate. Hindi po yan immediate. Yung barko, pag nandito yung barko, at siya po ay dumadanas na ng matinding pagsubok o ng bagyo, at nakita po niya yung landing place, hindi po yan magkakaripas sa pumunta doon. Hindi po. Alam mo gagawin po yan? Dahan-dahan. Maghahanap pa nga po yan ng path. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Hanggang sa makarating dito po sa landing place.
ng Bible? Number 2. Number 1, temptations are common. Number 2, God is faithful. Ito po sabi ng Bible. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Ano po sabi ng Bible? Ito yung iyong temptation. Yan ang iyong problema. Yan ang iyong pagsubok. Pero kapatid, matapat ang Diyos. Hindi hayaan ang Diyos. Ang problema mo ay mas malaki kaysa sa'yo. Sisiguraduhin mo ng Diyos na ikaw ay mas malaki kaysa sa problema mo. Alam mo kung bakit? Sapagkat matapat ang Diyos sa buhay mo. Hindi dahil sa ikaw ay magaling. Hindi dahil sa ikaw ay matapat. In fact, hindi ka tayo matapat. Pero ang dahilan, matapat ang Diyos sa buhay ko natin. And the Bible says, God will not suffer you to be tempted above that you are able. At ang sabi ng Bible, bawat isa po sa atin, bawat isa sa atin ay dadanas po ng pagkakataon para i-test po ng Diyos yung ating pong faithfulness. I-test po ng Diyos kung gaano tayo katapat sa Kanya. God is faithful that He will not suffer anyone of us to experience a trouble that we cannot overcome. Kapatid, yung pagsubok mo ngayon, kaya mo yan kasi matapat ang Diyos. Yung problema mo ngayon, kapatid, kaya mo yan kasi matapat ang Diyos. Kapatid, yung problema mo sa anak mo, kaya mo yan kasi matapat ang Diyos. Yung problema mo sa asawa mo, kaya mo yan kasi matapat ang Diyos. Yung problema mo sa sarili mo, kaya mo yan kasi matapat ang Diyos. God is faithful. In times of happiness, God is faithful. When you're at top of the mountain, God is faithful. When you are in the valley, God is faithful. Sabi ko ng Panginoon, God will never leave us nor forsake us. Maraming beses, iniiwanan po tayo ng best friend natin. Maraming beses ay kumbaga tinatatwa po tayo ng itinuturing natin kaibigan. Yung mga mag-boyfriend, girlfriend, nag-iwalay. Yung isa broken-hearted, yung isa naman tuwang-tuwa. Yung isa in pain, yung isa naman ay in happiness. Pero mga kapatid, hindi po tayo iiwanan ng Diyos. May mga itinuturing po tayo sa mundong ito na kapwa natin. Na ang tingin natin, hindi tayo ay iiwanan through thick and thin. Pero kapatid, tandaan niyo po, tao pa rin yan. At kapag yan ay merong itinulong, pwedeng gamitin ni Satanas yan para i-offend itong tao na ito at susumpatan ka balang araw. Pero kapatid, ang Diyos po hindi nanunumba. Sapagkat ang Diyos ay matapat. Kaya nga ang bawat Kristiyano ay dapat nakaasa ka sa Diyos at hindi sa tao. Amen. Why? Ang faithful ay ang Panginoon. Meron mga meron kang itinuturing na faithful na kaibigan. Pero kapatid, tao pa rin yan. Alam mo, may isang illustration, si D.L. Moody noon. Dalawang lasing. At sabi nung isa, pare, muna tayo sa laot. Mahuli tayo ng isda. Pareho lasing ko yan. Mahuli tayo ng isda para may pulutan tayo. Sige, sakay sila ng bangka. Gabi ho yun kasi pag nangingisda naman, gabi. So gabi. Sagman sila ng sagman. Tapira. Sagman talaga. Halos matanggal na yung lasing nila kasasagman. Pagdating po ng umaga, napansin nila, hindi po sila umalis. Nandoon pa rin. Sabi ng isa, pare, bakit nandito pa rin tayo? Inuulto ata tayo. Paikot-ikot na ata tayo. Sabi ng isa, pare, kasi hindi mo tinanggal yung tali.
page na hawak mo, hindi ka na niya kaibigan. Why? Ang tao po ay naghahanap ng isang tao kung saan po siya kukuha ng pabor. At yun yung kanyang ituturing ng kaibigan. Pero hindi po ang Diyos. Kailanman, hindi po tayo kayang magbigay ng pabor sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng pabor sa atin. Pero kailanman, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Kailanman, ang Diyos ay laging nasa tabi natin. Kailanman, ang Diyos ay hindi nagpabaya. Alam niyo po, sa Mandaluyong, meron pa ako nakausap na isang nanay ko doon. Kinukwento po niya sa akin kung paano po namatay yung dalawang bata na kapitbahay nila. Meron pong isang nanay doon na ang trabaho po niya ay street sweeper. Nagwawalis sa kalsada. Ang ginawa po niya doon sa kanyang dalawang anak, inilak niya sa pinto, inilak niya sa bahay nila para hindi gumala. So inilagay niya sa bahay nila, inilak niya yung bahay. Nagkaroon ng sunog. Patay po yung dalawang bata. Kinukwento po yun ng nanay sa akin. Hindi po yung nanay mismo, kundi yung kapitbahay. Alam mo, sabi po nung nanay na yun, sabi niya, alam mo, sir, matapat pa rin sa amin ang Diyos. Kahit na kami nasunugan, at least kumpleto pa rin kami Panginoon. Amen. Kahit na ganito yung nangyari sa amin, at least nandiyan pa yung mga anak ko buhay pa, at least nandiyan pa yung asawa ko. Sayang. Ay, nandiyan pa yung asawa ko, buhay pa. At least nandiyan pa, kumpleto pa kami. Naunawaan niyo ba kapatid yung blessing na pagising mo sa umaga, nandiyan pa yung anak mo, nandiyan pa yung asawa mo, may kinakain ka ba? Sapagkat ang Diyos ay katapat. Naunawaan niyo ba yung pagpapala kapatid? Na tumagal ka sa mundong ito, ang daming karamdaman na ang iyong pinagdaanan, pero hanggang ngayon, buhay ka pa. Naunawaan mo ba yung pagpapala kapatid, na ngayon ay nasa simbahan ka at wala ka sa ospital? Meron po sa Mandaluyong, nasagasaan po ng truck ng bumbero. Natural, patay. Buhayin ka ba yun? Patay. Naunawaan niyo ba yung puso ng magulang? Maaaring sasabihin ng magulang, kahit na kami nasunugan, okay lang sana, basta kumpleto lang yung pamilya ko. Pero mga kapatid, hindi ba dapat matuwa ka? Sapagkat ngayon buhay ka pa, nakikita mo yung mga anak mo, nakikita mo yung asawa mo, kahit na may kahirapan ka, at least kumpleto kayo. Amen. Why? God is faithful. Sa buhay ng bawat isa sa atin, matapat ang Diyos. Hindi tayo matapat, kapatid. Pulong-pulong nga tayo ng kasalanan eh. Pulong-pulong nga tayo ng pagsansala sa Panginoon eh. Araw-araw nga, nagkukulang tayo sa Diyos eh. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong Diyos na sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakasala, ang Diyos ay laging matapat sa atin. Ang Diyos ay matapat sa iyong kinakain. Ang Diyos ay matapat sa iyong kalusugan. Ang Diyos ay matapat sa iyong iniinom. Ang Diyos ay matapat sa iyong buhay. Salamat po sa Panginoon. God will make a way to escape because He is faithful. Last, number 3. Sabi ng Bible, therefore there had no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Alam niyo po ang ibig sabihin ng bear? To carry. To overcome. Ang sabi po ng Panginoon, yung problema mo ngayon, you can overcome it. Yung burden mo ngayon, you
Naisip niyo ba kapatid, kapag yung anak mo ay merong sakit, kung paano mo alagaan yung iyong anak? Naunawaan mo ba na yung anak mo kapag yung anak mo ay nilalagnat, minsan ayaw magpalabas, gusto nakakarga lang palagi. Pero kahit masakit na yung likod mo, kahit puyat ka, kakargahin mo sapagkat mahal mo yung anak mo eh. Kahit na sa sarili mo ay parang hindi mo na kaya, pero kakayanin mo para sa anak mo sapagkat mahal mo yung anak mo eh. Naunawaan mo ba kung gaano kamahal ng Diyos? Kaya na inanta dito, there is no problem that is too big that God cannot solve. May problema ka ba kapatid na hindi kaya ng Diyos? Meron ka bang testing ngayon na hindi kaya ng Diyos? Alam niyo po ang sabi ng Bible, kanina umaga, ipinresent mo sa atin ni Pastor kung gaano mo matindi yung ating kalaban. He can transform himself into an angel of light. He is perfect of beauty. Yung mga gemstone, lahat yan ay covering lang yan. He was the anointed cherub that covered, sabi ng Bible. Perfect in beauty. Pero yun po sabi ng Bible, greater is He that is in you than Satan that is in the world. Ano man ang temptation na ibibigay sa iyo ni Satan, God can do it. If God can do it, you can bear it. Alamaan niyo po yan, kapatid. Minsan susuko na po tayo eh. Minsan parang ayaw na natin eh. Minsan parang yung white flag natin, gusto na natin itaas, surrender na. Christians, don't raise your white flag up. It is no time to surrender. It is time to fight. Bakit? God is with us. Ang laban, kapatid, ay hindi sa atin. Ang laban ay sa Diyos. At hindi tayo mapabayaan ng Diyos. Why? Sapagkat ang sabi ng Biblia, if God can do it, you can also bear it. Gumawa ang Diyos ng escape. Gumawa ang Diyos ng way to escape. Huwag kang susuko. Kapatid, huwag kang susuko. Alam niyo ba nakakalungkot sa isang tao? Kapag sa araw na siya ay nag-quit, siya ay sumuko, nang hindi na alam, bukas pala ang kasagutan na ng kanyang panalangin. Isang araw na lang, hindi pa niya pinagtiisan. Nakalawaan niyo po yan. Hindi natin alam kung kailan darating yung himala, kapatid. Hindi natin alam kung kailan darating yung answer ng Panginoon sa ating panalangin. Maaaring ilang taon ka lang nananalangin ngayon at parang hindi sinasagot. Maaaring dumating ka na sa punto na na-open ka na. Maaaring dumating ka na sa punto na parang wala nang kasagutan ng iyong panalangin. Parang hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Parang dumating ka na sa punto na parang yung karamdaman mo parang pinabayaan ka na ng Diyos at wala nang kagalingan. Pero nais ko kong sabihin sa iyo, kapatid, huwag mong itataas yung bandilang puti, kapatid. Huwag kang susurrender. Huwag kang mag-give up. Why? God can do it. There is no temptation that is not common to men. Every testing, every problems, every troubles is common to men. Hindi ikaw ang unang dumanas ng kapatid. Marami. Hindi ka nag-isa. The Christian life was never promised as an easy way to live. Instead, Paul constantly reminds us that we must have a purpose and a plan because times will be difficult and Satan will attack. But we never persevere without a promise. A promise of a prize. And God will give that promise. Meron pong reward ko natin. My prize. Psalms 57 verse number 1, the Bible says, be merciful unto me, O God. Be merciful unto me. For my soul trusted in thee. Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge until these calamities be
sa Psalms 57 verse 1. Panginoon, in the shadow of thy wings, maghahanap ako ng refuge. Panginoon, doon lang ako sa iyong wings. Doon lang ako magre-refuge. Bakit? Hanggang ang calamity na ito, ang problema na ito, ay lumipas. There is always a safe place po para sa atin. Lagi po kapatid may refuge. Lagi po kapatid, merong inihanda po ang Panginoon para sa atin na kung saan doon po tayo magiging safe. Psalms 46 verse 1, the Bible says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. A very present help in trouble. In times of trouble, God is present. In times of problems, God is there, present. In times of calamities, God is always there, present. At kailanman, hindi siya magiging absent sa buhay mo. Sapagkat hindi ka niya pababayaan or iiwanan. Kapatid, do not give up. God will make a way to escape. Let's all stand. Tayo po ay manalangin.